Hello mga idol, sana ay nag-enjoy kayo sa recap nato. Tara at samahan ninyo ako ipagpatuloy ang kwento ni Yosong. Sa nakaraan video ay nakita natin ang pagsugod ng Prowling Dragon Clan kung saan dahil sa kakayahan ni Yosong na pamunuhan ng kanyang grupo ay nagtagumpay silang matalo ang mga ito. Napanood din natin ang makapagdamdamin kwento ng dating master ni Yosong na si Hanjin. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Soso si Yosong na bukod sa kanyang ama ay natuto din siya sa ibang master, na sinagot naman ni Yosong na meron pa subalit di naman siya tinuruan ng kahit anong teknik ng isang master niya, habang makikita natin na buhat nila ang mga kargamento na dadalhin sa Mount Wa. Nakarating na sila sa Mount Wa at habang umaakyat sa pataas ng hagdanan ay sinabi ni Soso na hindi pala tinuruan si Yosong ng kahit anuman lang martial arts ng isa pa niyang master, na sinang-ayon na naman ni Yosong dahil ang tinuro sa kanya ay more on spiritual mentor. Tinanong ni Soso kung sino ang naging master niya pa at kung saan ito nanggaling, na sinagot naman ni Yosong na papunta na sila sa naging master niya, sabay turo sa Mount Wasek. Sinabi niya na ang master niya ay isang lasinggero na nakatira sa bundok. Nagalit si Soso sa mga sinabi ni Yosong dahil ang akala niya ay niloloko siya nito, paliwanag naman ni Yosong na bahala na siya kung maniniwala man siya o hindi. Wala na lang masabi si Soso sapagkat kala niya ay may master pa na ibang nagtuturo kay Yosong bukod sa ama niya. Hinihingal si Soso habang patuloy sa pag-akyat dahil kinailangan nila iwanan ang mga kabayo sa baba habang binubuhat ang mga package sa likod nila habang umaakyat ng bundok. Ramdam ni Soso ang bigat ng pakete na karga-karga niya at napapatanong na lang siya kung ano ba ang laman nito, kung sako-sako ba ng ginto, at saka napapasabi na lang siya na parang walang katapusan ang hagdanan na binabagtas nila. Sinabi ni Soso sa lahat na halos nakarating na sila, na pinagtaka naman ni Mupong Leader ang mga sinabi ni Soso, na habang nasa dulo ng hagdan si Soso ay nagpapasalamat siya na natapos din ang hagdan. Nasa isip ni Mupong Leader na sinadya niya pumwesto sa likod para mabantayan ng lahat subalit ngayon na halos malapit na sila ay kailangan na niya ang mauna sa kanila. Habang nagsisilite si Soso at sinasabi niya kala Yosong na mas madali na lang daw siguro ang mga pagdadaanan dahil natapos na ang hagdanan ay makikita naman natin ang gulat sa mukha ni Yosong. Agaran hinawakan ni Yosong si Soso at sinasabihan niya ito na mag-ingat at tignan ang dinadaanan sapagkat muntik na siya maglakad sa bangin. Hindi may pinta sa mukha ni Soso ang nakikita niyang daanan na kahit ang atibang bida ay nagugulat din sa nakikita niya. Nagagalit si Soso dahil hindi niya alam kung ang daanan na bata ay para sa mga tao, hindi niya din alam kung paano sila tatawid, di na lang makapaniwala ang ating bida sa nakikita niya. Alam niya na kilala ang Mount Wa sa isa sa pinakapisteryosong bundok sa mundo subalit ang mga daanan nito papasok sa sekta ay lagpas sa kanyang imahinasyon. Nagpatuloy si Mupong Leader sa pagtahak ng mga daanan at nakatalikod pa siya na binabagtas ito at sinasabihan niya ang lahat na ang puntong ito ay nagmamarka ng simula ng teritoryo ng Mount Wasek. Dito din sa daanan nato dumadaan ang mga membro ng sektang Mount Wa sa pang-araw-araw. Napapasabi na lang si Soso na talaga palang daanan ito. Tumingin ng tatlo sa taas dahil napagtanto ni Yosong na may nakasulat doon. Ang nakasulat sa taas ay nagsasabi na ang mga taong pumupunta dito na may masamang puso ay kailangan ng bumilak agad kung hindi ay kukunin ng bundok Mount Wa ang buhay nila. Sinabi ni Mupong Leader na huwag na pansinin ang nakasulat sapagkat ito lamang ay isang babala. Sumisigaw si Soso sa galit dahil hindi naman sila nag-aalala sa babala na nakasulat kundi ang kinakatakot nila ay ang mismong daanan, habang si Giho naman ay tinitignan ang babagsakan nila sakali madulas sila na pwede nila ikamatay. Kinuha ni Yosong ang isang box na dala ni Chillman na pinagtaka nito, sa atin din niya na ang Mount Wasek ay nasa likod ng daanan na agara naman na nagpatuloy na si Yosong sa pagtalon-talon, habang nagugulat na lang si Soso sapagkat nagawa pa ni Yosong na dalan pa ang isang pa-box. Sinabi ni Yosong na kung ang mga taga Mount Wa ay nagagawa dumaan dito sa pang-araw-araw ay dapat makayanan niya din ito habang puno ang mga kamay niya. Syempre di naman magpapatalo si Giho sabay kinukuha niya ang dalang box ni Cholgong na tinatanong naman ni Cholgong bakit kinukuha ang box niya habang kinuha din ni Giho ang box na dala pa ng isang senior disciple sabay habol sa ating bida habang bitbit ang napakaraming mga box dahil ayaw niya magpatalo kay Yosong. Katawa-tawa na lang ang binabanggit ni Soso habang tinitignan ang dalawa. Makikita natin sa mukha ni Soso ang inis dahil pinaparamdam sa kanya ng dalawa na kailangan niya makipagkumpetensya sabay habol na din sa dalawa habang binabalaan ang mga ito na wag ihuhulog ang mga bitbit na gamit.
Wala na lang masabi si Chilma at ang mga senior disciples sa ginagawa ng tatlo, sinabihan ni Chilma ang iba pa na kailangan nila magdahan-dahan at mag-iingat na sinang-ayon na naman ng mga ito. Ang Mount Wa sect ay kilala bilang haligi ng espada ng siyam na sekta, kung saan nababase ang kanilang sekta sa paggamit ng espada, na nagmula sa limang magkakaibang estilo ng espada mula sa Obang, Mount Wa, at ang pinakamahirap at matarik na lokasyon sa Obang ang kanilang destinasyon. Nakarating na sa Yanwabong ang grupo ng ating bida kung saan ang pintuan ng limang bertod ay may mga inskripsyon na kabutihang loob, katwiran, kagandahang loob, karunungan at pananampalataya. Ayon kay Yosong na ang sekta ay may mahabang kasaysayan ng pagtuturo ng mga pagpapahalagang moral bukod pa sa swordsmanship, sayang naman na ang miyembro ng sekta na ito ay naging mapagmataas. Habang papasok ay may isang tao na tumitingin sa kanila, sabay sigaw ito ng malakas para pahintuin sila sabay pinalibutan sila ng mga miyembro ng sektang Mount Wa. Sinabi ni Giho na matagal na din ang magkita sila ni Jong Miyong subalit di ito sumagot sa kanya. Bumatin si Mupong leader sa mga Daisy Polo ng Mount Wa na bumati din sa kanila ang mga ito, sabay pakilala na siya si So Myong. Tinanong ni So Myong kung si Mupong leader ba ay si Jeonggi Wang na napansin ni Yosong ang pangalan ng nagpakilalang mandirigma at napagtanto niya na kapatid ito ni Jong Miyong dahil magkamukha din ang dalawa. Nagulat din si Yosong na ang isang miyembro ng Mount Wa sect ay tumutukoy sa isang miyembro ng branch sect bilang isang kapatid. Sumagot si Mupong leader na siya nga at ang iba pa nilang miyembro ay hindi pa nakakarating, subalit dala na nila ang mga materyales na dinideliver nila. Ibinigay na nila ang mga kahon habang nagpapakiramdaman sila at napagtatanto na lang ni Yosong na parang may mali sa nangyayari. Nakarating na din sa wakas ang lahat ng miyembro at makikita natin ang pagod nila sa pag-akyat, sinabi ni Mupong leader ang halaga na ibabayad sa kanila sa pag-deliver na 300 na niyang. Nagulat si So Myong sa taas ng bayad sa pag-deliver na sinagot naman ni Mupong leader na ang nag-request nito ay si Young Master Cho Rangyong na di na lang nakaimik si So Myong at pinag-aantay nila silang lahat dahil ay ready muna nila ang pambayad habang tinatapik ang balikat ni Mupong leader, biglang nagalit si Chilma sa ginawa nitong kabastusan na pinigilan naman ni Mupong leader ito. Sinabihan sila nila So Myong na kung pwede ay ilipat ng konti ang mga bagahe na sinang-ayon na lang ni Mupong leader dahil kailangan pa niya dalan si Yosong at Soso sa leader ng sekta. Makikita natin ang galit ni Chilma sa kabastusan na pinapakita ng mga taga Mount Wa sect. Tinanong ni Mupong leader kung dadalin ba nila sa palasyo ang mga gamit na di naman sinang-ayon na ni So Myong sabay turo sa gilid ng bangin para doon ilagay. Nailipat na nila ang mga bagahe sa gilid ng bangin sabay sipa ng isang bagahe na kinagulat ng mga taga-Mupong security ang ginagawa nito na paghulog sa bangin ng pinagpagyaran nilang idliver. Pati si Soso at Giho ay nagulat at nagagalit sa nasasaksihan, lalo na ang ating bida dahil wala na lang siya masabi sa kabastusan ng mga taga-Mount Wa sect. Nagulat ang lahat sa pagkahulog ng bagahe dahil nakarating sa loob ng palasyo ang ingay na pati na din si Hanjin ay napagtatanto niya na may nangyayari sa entrance. Kahit na si Chorang ay narinig ang lahat ng ingay at napapatingin na lang ito sa lugar kung nasaan ang grupo ng ating bida. Nagulat sila Giho sa nakita sapagkat puro bato pala ang binubuhat nila ng ilang araw, napagtatanto na lang ni Yosong na kung bakit pinapanatiling mababa ang insidente sa Mupong security group. Ang tunay na materyales sa paghahatid, anuman ang mga ito, ay dapat na dinadala sa ibang ruta, habang ang Mupong security group ay nagsisilbing pain lamang, gumagamit sila ng dalawang landas bilang diskarte sa pang-aakit. Ano ang magagawa ng isang sangay na dibisyon laban sa sekta at sa kanilang mga estratehiya subalit kailangan pa ba ipakita na itinaya namin ang aming mga buhay upang maghatid ng ilang bato? Makikita kay Mupong leader ang panginginig sa galit habang tinatanong niya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, sumigaw si Chilma at sinasabihan niya na napakabastos ng mga ginawa ng mga taga Mount Wa. Sinabi ni So Myong na narinig niya na isa sa mga nag-deliver ay ang tumalo sa Young Master nila sa laban at kung totoo ba daw yo. Nagulat silang lahat at ngayon ay napagtanto na nila kung bakit ganto ang pagtrato sa kanila ng mga taga Mount Wa. Ngayon alam na ng ating bida na siya ang rason sa lahat habang papalapit ay pinigilan siya ni Mupong leader. Sinabi nito na di niya narinig ang balita na yon, nagpaalam na din siya para umalis para pumunta sa next schedule nila. Pahabol niya pa na mas mabuti siguro na babalik na lang sila sa sunod para bisitahin ng sect leader para sa kabayadan. Habang tinitignan ni Yosong si Mupong leader ay wala na lang siya masabi, napapahanga siya dito, kahit na hindi niya ito nakilala sa dati niyang buhay, di rin naging maganda ang umpisa ng ugnayan nila subalit sigurado siya na napaka-beauty tao ni Mupong leader.
Plano talaga ng ating bida ang humingi ng tawad sa Mount Wasek dahil sa mission na natanggap niya subalit na-appreciate niya si Mupong leader na sinubukan siyang pagtakpan kaso lamang ay di niya hahayaan palagpasin ang kabastusan ng mga taga Mount Was sabay sabi kay So Myung na siya ang tinutukoy niya na kinagulat naman ni Mupong leader. Napatanong ulit si Kupal kung ano ba ang sinasabi niya na agara naman sinagot ni Yosong ng mapang-asar na siya ang nagwasak ng isang itlog ng young master nila na si Chorang Yong. Nagalit ang Kupal sa mga narinig niya, sabay sabi na narinig niya na bata pa nga ang ating bida subalit di niya inaasahan na ganito kakabata, ang akala niya pa naman daw ay isang veteranong mandirigma subalit isa lamang palang mayabang na bata. Sinagot naman ni Yosong na tama siya sa sinabi niya, kaya sigurado siya na mas ito pa ang young master nila sapagkat tinalo niya ito. Tinanong niya din na talaga bang naging Blossom Blade Master si Chorang sa sekta na ito kahit na si Chorang ang pinaka-bag ito. Makikita natin na nag-aalala si Mupong leader sa ginagawa ni Yosong na pang-aasar, habang si Giho naman ay natutuwa sa naririnig niya. Sumigaw ang isang Daisy Polo ng Mount Wa at sinasabi niya na walang karapatan magsalita ng ganyan ang ating bida sapagkat nanalo lang daw ito dahil sa mga murang pakulo nito. Sinagot naman ni Yosong na tinatawag nilang cheap tricks ang pagkapanalo niya dahil natalo ang sekta nila, pero pag ang sekta naman nila ang nanalo ang sasabihin ay nanalo dahil sa mas mataas na skills. Napayka na si Kupal at nagpalabas na ng aura habang sinasabihan ng ating bida na patunayan nito ang mga sinasabi niya sa pamamagitan ng isang laban, habang bubunot na din ang isa pang Daisy Polo ng espada niya. Natatakot at di alam ang gagawin ni Mupong leader at tinitignan niya na lang si Yosong sabay hawak sa likod ni Yosong subalit sinabihan ni Yosong si Mupong leader na magtiwala lang siya sa kanya, sa ngayon ay siya muna ang bahala, napatahimik na lang si Mupong leader. Sinabi ni Yosong hindi niya kaya palampasin ng pambabastos sa kanila sa mga pinaghirapan nila at alam niya na siya ang rason kaya nagkakaganyan sila kaya siya na ang bahala lumutas ng problema gamit ang sariling kamay niya. Sinabihan ni Kupal si Jong Myung na bumawi sa pagbibigay ng kahihiyan sa kanila sa Soan gamit ang espada niya. Habang hinuhugot ang espada ay sinasabihan niya si Yosong na kung naging tahimik na lang daw sana siya, hindi sana mangyayari ang mga pagbabanta niya pa na walang nakakaalis sa yanwabong na kompleto pa ang katawan pagkatapos ng labanan sa espada. Mapang-asar naman sinasabi ni Yosong na mukhang ang pinakamalakas nila ang una nilang ipapalaban. Mayabang na sinabi naman ni Kupal na si Jong Myung ang pinakamahina sa kanila, mukhang mahina ang mata mo para malaman sino ang malakas. Mapang-asar naman sinabi ni Yosong na sa tinjin niya ay mas tumpak ang kanyang mga mata habang makikita natin na ginagamit ni Yosong ang third eye niya, pahabol pa niya pa habang may kinukuha sa bulsa ng damit na kinabahala naman ng mga taga Mount One na kung isang assassination technique ang gagawin ng ating bida subalit ang nilabas pala nita ay isang bola ng kanin at paa ng manok sabay kain nito na nagbibigay sa ating bida ng dagdag stats na +1 strength sa kanin at +1 agi naman sa manok. Wala na lang masabi ang mga taga Mount Wa sa ginawa ng ating bida, humingi ng pasensya ang ating bida sa pagkain muna bago ang labanan sapagkat talagang nagugutom na daw siya, habang tinitignan ni Yosong ang status window niya. Nadidismaya na lang sila Giho at sinasabi ni Soso na pag minsan di niya naiintindihan ang pinaggagawa ni Yosong habang sa isip-isip naman nila Mupong leader na kung kailangan ba nila magtiwala sa ating bida. Natapos na si Yosong kumain, at sinasabihan siya ni Jong Myung na gamitin na ni Yosong ang espada subalit sinabi ni Yosong na di niya tinatanggap ang mungkahi ng paggamit ng espada, gusto niya labanan si Jong Myung sa paraan na komportable ito. Sinabi ni Jong Myung na ang swordmanship ang lubos na mahalaga sa Mount Wa, hindi ibig sabihin na specialty niya ang blossoming palm ay hindi na siya marunong gumamit ng espada. Siniko siya ng kapatid niya at sinasabihan na umatake na, bakit pa kailangan kumbinsihin ng kalaban, ilalabas na lang nito ng kusa ang espada niya kapag na-corner na ito, desisyon niya ang di paggamit ng espada sa harap ng isang mandirigma sabay bunot ng espada at nagpakilala ito na siya si Hu Myung ang unang makakalaban na niya sa halip na ang nakakabata niyang kapatid. Naghanda na si Hu Myung na sumalakay, habang wala na lang masabi si Yosong sa tigas ng ulo ng mga taga Mount Wa, hindi alam ng ating bida kung ang mga kapatid lang ni Jong Myung ang maimpluwensya sa sekta na ito subalit ang mga taong may talento ay hindi dapat panghinaan ng loob sa mga maiingay, di na rin siya nagtataka kung bakit naubos sila ni Chanma. Sabay naghanda na si Yosong umatake at handa siya laban kahit sino sa kanila.
Masayabang na sinabi ni Humiyong na hindi niya bibigyan ng pagkakataon na makagawa ng madayang mga atake ang ating bida sabay longsad ng isang teknik na blossoming style 7 blossoming strokes, bakit nag-counter lang ang ating bida gamit ang 8 method orthopedic technique na direktang tumama sa tainga nito ang sipa ni Yosong na kinagulat naman ni Kupal sa bilis ng nangyari. Habang hawak ang tainga niya ay nakita niya na papasugod ang ating bida na sinabi naman ni Yosong na na-appreciate niya ang pagrespeto nito sa desisyon niya na di gumamit ng espada habang naglulunsad pa ng atake sabay direktang tumama sa mukha nito ang kamao ng ating bida na kinatalsik nito sa lakas ng suntok. Habang nakahandusay ay inaapakan nito ni Yosong at sinasabihan na dapat respetuhin din niya ang desisyon ng nakakabata niyang kapatid at nakuha niya pang manggi-alam sa laban na dapat ay mag-uumpisa na. Nagulat na lang si Kupal sa nasaksihan niya habang seryoso lang na nakatingin si Jong Miyong sa kanya. Nadidismaya na lang ang ating bida sa bilis ng laban sapagkat di man lang nadagdagan ang experience ng kakayahan niya para sana mag-level up sapagkat malapit na mag-100 ang vitality na. Sa lakas ng suntok ni Yosong ay bumubula na lang ang bibig ni Humiyong habang nakahandusay pa ito sa sahig, napapamura na lang ang Kupal habang sinasabi niya na ang blossoming sword style daw nila ay balik, papano daw nagawa ni Yosong ang galaw na yon sabay utos sa lahat ng mandirigma ng Mount Hua para hulihin ang ating bida sa dahilan na paglapastangan sa pangalan ng dakilang Mount Hua. Biglang may lumabas na mission na kailangan niya talunin ng mga disipolo ng Mount Hua sect. Sa kabilang banda ay pumunta si Master Honjin at kinausap ang Grandmaster Gangjin, humingi ito ng pae niya sa pag-istorbo sa key training class niya, binalita niya na mukhang may bisita ang Young Master Chorang nila. Natatawa habang sinasabi na kaya pala maingay sa parteng baba nila kung ang dumating ba daw ay ang mga disipolo ni Tae Gongchon. Habang pinagmamasdan nila na nag-cultivate si Chorang ay napasabi na lang si Grandmaster na tulad ng tubig na nagpapasigla sa mga puno, mukhang ang disipolo ni Tae Gongchon ay ang tubig na nag-trigger para lalo pang palawakin ang potensyal ni Chorang, siguro ay dapat ipadala niya ulit si Chorang sa Chonbong Academy, subalit sinabi ni Master Honjin na pinutol ni Chorang ang isang kamay ng disipolo ng Chonbong Academy. Sabi ni Grandmaster na habang inaalis ng mga puno ang tubig, ang pagbisita ni Chorang ay tiyak na kumitil ng buhay sa Chonbong Academy, napapasabi na lang si Master Honjin na kung isa bang pag-aaral ito tungkol sa 5 properties. Sinabi ni Master Honjin na ipinangangaral ng sekta na dapat magsanay para sa tamang pag-iisip bago sanayin ang kanilang katawa, ito ay mas nauna na bago pa magkaroon ng prinsipyo ng 5 katangian, sinagot naman ni Grandmaster na ang lumagpas ng labis ay mali gaya ng pagkukulang. Ang mga ugat ng puno ay nabubulok kapag sila ay sumisipsip ng higit sa kanilang kakayahan. Habang mapang-asar ang muka ni Master Honjin ay binatokan siya ni Grandmaster at sinasabihan na kung akala ba nito na di niya alam ang mga iyon, hindi niya na lang kailangan pa ipaliwanag ang nasa isip niya, sinabi niya din na kung bakit hindi na lang si Master Honjin ang pumalit sa kanya bilang Grandmaster. Tumatawa na sinasabihan na di niya magagawa yon sapagkat masyado pang malakas ang Grandmaster para palitan na, napahinto si Master Honjin nang marinig niya ang boses ni Chorang, sinabi nito na tapos na siya sa pagsasanay. Habang pinagmamasdan ng dalawang master si Chorang ay mga namamangha na lang ang mga ito, sinabi ni Chorang na alam niya na marami pang gusto sabihin sila subalit kailangan niya muna pumunta sa baba. Napapasabi na lang si Master Hongjin na mukhang di ata alam ni Chorang ang mga sitwasyon na pinaggagawa niya, pahabol niya pa na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang tao. Sinabi ni Grandmaster na mukhang mas mauuna pang matapos ni Chorang ang training niya sa pag-iisip kesa sa training sa katawan, ang pag-asenso ni Chorang ay masyadong napakabilis, ang inner maturity niya at ang lakas niya ay napakalayo na. Sinabi naman ni Master Honjin na kailangan na lang ni Chorang na i-train ang utak niya bago ang katawan niya, napasabi naman si Grandmaster na ngayon ay alam na niya kung bakit pumunta si Master Honjin sa Mount Yo para lamang iligtas ang isang bata, ngayon alam na niya ang dahilan, subalit sinabi ni Master Honjin na nagkakamali si Grandmaster, pumunta lang siya dahil may nag-request sa kanya na kaibigan niya sa inuman at sa totoo lang daw di niya naman daw niligtas sila Yosong, napapatawa na lang si Grandmaster. Seryoso naman sinabihan ni Grandmaster si Master Hongjin na kailangan na niya pumunta sa baba dahil kailangan pa nila ang ating bida ng buhay para sa inner growth ni Chorang. Samantalang sa baba ay patuloy na binubugbog ng ating bida ang mga disipolo ng Mount Hua. Nagugulat na lang si Kupal sa nasasaksihan niya sapagkat lahat ng disipolo na pinasugod niya ay isa-isang pinapabagsak ni Yosong ng walang kahirap-hirap.
Nadidismaya si Yosong sapagkat di pa din nag-100 ang kanyang vitality na sa ngayon ay nasa 99 na may 99.9%. May isa pang kalaban na natitira sabay tingin kay Jong Myung sabay tanong kung bakit di pa siya hinuhuli nito. Sinabi ni Jong Myung na ang dahilan ay di pa bumubunot ng espada si Yosong, ayaw niya sundin ang ipinag-uutos ng kapatid niya, mas papairalin niya ang sariling desisyon, na kinagalit naman ni Kupal na pasiga na minumura si Jong Myung habang sinasabi na may lakas pa siya ng loob umasta ng ganyan pagkatapos niya biguin si Chorang subalit agara naman na may nagpatahimik dito sa kadaldalan sa pamamagitan ng paghawak sa bibig nito, at ang gumawa pala nun ay si Giho, sinasabihan niya na masyado na siyang maraming sinasabi, pahabol niya pa na mas malakas pa ang nakakabatang kapatid nila kaysa sa kanya sapagkat nagawa ni Jong Myung na makipaglaban sa kanya at binigyan siya nito ng maganda laban. Habang magkaharap ay sinabihan ni Yosong na hindi niya bubunutin ang espada niya sapagkat ang Mount Hua ang nag-provoke sa kanila. Binitiwan din ni Jong Myung ang kanyang espada at naghanda na ito lumaban gamit din ng mga kamay niya. Napansin naman ni Yosong na nag-iba na ang tindig ni Jong Myung kaysa sa nakita niya noon. Sinabi ni Yosong na alam niya na mas malakas si Jong Myung kapag hindi gumagamit ng espada. Sinabi ni Jong Myung na ang lahat ng desisyon sa buhay niya ay hinding-hindi naging kanya, pinag-anak siya sa isang kagalang-galang na tahanan at lumaki sa Mount Hua, tinuruan siya gawin ang mga pinapagawa sa kanya kahit palabag ito sa puso niya. Subalit nagkaroon siya ng tiwala sa sarili nang makapunta siya ng Soan para iligtas si Wiyong sa sarili niyang desisyon, at ikaw din Yosong pinakita mo ang respeto sa mga desisyon niya nang tinalo ni Yosong ang kapatid niya na si Humyong. Ang unang naging desisyon niya sa buhay ay ang matutunan ng paggamit ng Virtuous Blossoming Palm, at ang tunay na landas na dapat niya tahakin ay ang paggamit ng mga kamay, hindi ng espada. Napapahanga na lang si Yosong sa mga sinabi ni Jong Myung na muntik niya na makalimutan na 15 years old pa lang ito at alam niya na sa ganyang edad ay nag-uumpisa pa lang hanapin ang tunay na sarili. Naghanda na ang ating bida at si Jong Myung sa laban at ito ay labanan gamit lamang ang mga kamay. Habang tinitignan ng mga palad ni Jong Myung ay naalala ni Yosong na dapat hindi siya direktang matamaan ng teknik na katulad ng nangyari kay Giho. Sumugod na si Jong Myung gamit ang Virtuous Blossoming Palm niya subalit agaran lang ito hinawi ng ating bida para maiwasan ito sa by counter attack na naiwasan naman din ni Jong Myung dahil sa paggamit niya ng Shadow ang Blossom, na kinagulat naman ng ating bida habang may papatama na din na atake sa kanya na ang mga kamay ni Jong Myung ay parang espada na makikita natin na direktang tumama sa ating bida. Habang pababa si Master Honjin ay alam niya na ang isang ordinaryong disipulo ng Mount Hua ay dapat itoon ng kanilang pagsisinay sa talam, ngunit ang isang anomalya ay tiyak na lilito sa pananahon at ngayon ay ang tulad ni Jong Myung. Siya ay miyembro ng pamilyang Myung, ang tingin ng mga tao sa kanya ay mababa sapagkat di siya magaling sa paggamit ng espada, subalit nagawa niya matutunan ang Blossoming Staff style sa loob lang ng isang buwan na mas lalo magpapalakas sa kanyang Blossoming Palm. At nang nagpunta siya sa Soan kasama si Chorang ay natutunan niya ang Scattering Blossom Strokes, kung si Chorang ang pinaka-pinagpala na top student, si Jong Myung naman ay ang isang modelong studyante na mabilis makapag-adjust sa kahit ano paman, ang kakayahan niya sa paggamit ng mga kamay ay muling isusulat sa Mount Hua. Ngayon ay gusto malaman ni Master Honjin kung ano ang magagawa ni Jong Myung laban sa ating bida. Habang pinagmamasdan sa malayo si Yosong ay nakita niya na marami ng tinalo ng mga taga Mount Hua ang ating bida. Alam niya din na tinapos na ng tuluyan ni Yosong ang Prowling Dragon Clan. Habang pababa ay tinanong ni Chorang kung nakikita ba ni Master Honjin ang sitwasyon sa baba, na sinagot niya naman na nakikita niya dahil sa mga kinaginagamit ng mga mandirigma. Pahabol niya pa nakakasali lang ni Jong Myung sa laban. Tinanong ni Chorang kung sino ang kalaban ng mga ka-Daisy-Polo niya, habang ang ulo ay nagmamaang-maangan si Master Honjin na nakalimutan niya ang pangalan sapagkat pag malaman ni Chorang na ang bida ang nasa baba ay agaran itong tatakbo para lang makapunta kaya ang sinabi niya na lang na ang itsura ay isang ordinaryong bata. Sinabi ni Chorang na si Yosong Dan ang tinutukoy ni Master Honjin, na kinagulat naman ni Master Honjin sapagkat nalaman agad ni Chorang. Tinanong ni Master Honjin kung magiging maayos lang ba ang lahat sa kanya, subalit di siya sinagot nito at napansin niya din na mas bumilis ang lakad ni Chorang, kaya sigurado siya na nasa isip pa din ni Chorang ang lahat ng nangyari noon sa kanila ni Yosong. Ang gusto na lang gawin ni Master Honjin ay ang uminom ng alak ngayon.
Sa laban nila Yosong at Jongmyung ay ginamit ni Jongmyung ang teknik niya na scattering blossom strokes, subalit nagulat siya sa nakita niya sapagkat naiwasan ito ng ating bida. Habang mag-counter-attack ay sinasabihan niya si Jongmyung na may mga natutunan siya na bagong teknik sa bailansad ng suntok direkta sa ulo ni Jongmyung, subalit naiwasan naman ito ni Jongmyung dahil ginamit niya ulit ang scattering blossom strokes niya na kinagulat naman ng ating bida. Patuloy sa pag-atake si Yosong habang si Jongmyung naman ay naiiwasan lahat ng atake ni Yosong dahil sa kanyang teknik na scattering blossom stroke. Di siya makapaniwala sa kakayahan ni Jongmyung at sa ngayon ay nasa masamang sitwasyon na siya. Patuloy ang pagdepensa ni Jongmyung sa mga atake. Napapansin niya din na patuloy si Yosong na gumagalaw gamit ang blossoming sword style, at alam niya din na alam ng ating bida ang landas ng mga atake niya tulad ng nakaraan, subalit kapag nagpatuloy pa si Yosong sa walang kabuluhan na atake ay mapapagod na lang ito sa bailansad ng virtuous blossoming palm na patuloy naman nahaharang ng ating bida, at ang lahat ng atake ng magkabilang panig ay parehas di tumatama dahil sa mga kakayahan nila sa pag-iwas. Patuloy ang sagupaan ni Yosong at Jongmyung, subalit makikita natin na mas nahihirapan ang ating bida sa laban. Napapansin ni Soso na inililihis lang ni Jongmyung ang lahat ng atake ni Yosong, habang si Yosong naman ay patuloy lang din sa pagharang at pag-iwas sa mga atake na galing kay Jongmyung. Kahit na pagbasehan ang layo ng katawan nila ay alam niya na si Yosong ang unang mapapagod kapag nagpatuloy pa ang gantong laban. Alam ni Gihon na mahihirapan na talonin si Jongmyung kapag matamaan ka ng kahit isang atake nito, kaya walang ibang choice si Yosong kundi ang iwasan ito. Kaya matatalo siya kung tatamaan siya ng blossoming palm, o kaya matatalo siya dahil sa pagod sa pakikipaglaban ng sambit ni Soso. Subalit kumpiyansa naman si Gihon na sinabihan si Soso na ang pinag-uusapan nila ay si Yosong, at kahit kailan ay di pa nila nakita na talo si Yosong nang dahil sa pagkapagod sa pakikipaglaban, at saka di niya pa ginagamit ang teknik niya na ginamit noon nung tinalo niya si Chorang. Patuloy ang labanan ng dalawa. Hinawakan ni Jongmyung ang kamay ni Yosong at balak niya itong ibalibag gamit ang teknik niya na staggering throw na direkta naman na tumama ang katawan ni Yosong sa pader ng pintuan ng Mount Hua, at sa lakas ng pagkakatapon ni Jongmyung ay nagkaroon ng bitak ang pader. Tuwang-tuwa si Kupal sa nakita niya at sinasabihan niya si Jongmyung na patumbahin niya na lang ang ating bida kung hindi ito napapagod, na kinakainis naman ni Giho ang ingay ng Kupal. Habang nahihirapan sa pagtayo ay nas agad na ng ating bida ang kanyang vitality. Ay sinugod siya ni Jongmyung na may layunin na tapusin na ang laban, subalit iniwasan ito ng ating bida sa paraan ng pagtalon. Nagugulat na lang si Jongmyung sapagkat may natitira pa palang lakas si Yosong para makaiwas. Patuloy ang pagsabi ng notification sa kanya na nasagad na niya ang limit ng vitality niya, na kinagagalit niya dahil alam niya naman. Makikita natin na malapit na mag-100 ang vitality ng ating bida. Biglang nag-level up na ang vitality niya sa wakas, at imbis na mag-100 ay nagkaroon siya ng physical modification na level 1. Dahil sa nangyayari sa katawan ni Yosong ay naputol ang tali niya sa buhok. Masaya siya na nalagpasan na niya ang 99 na vitality. Kinagulat naman ni Master Honjin ang nakikita niya. Nakikita niya ngayon ang pagka-unstable ng ki ng ating bida na sanhi ng pagpapalapot, at nagpapatigas sa sarili niya na parang mas lumiit ang katawan niya pero ang mas lalo pang tumalas ang kanyang mga kalamanan. Napapatanong na lang si Master Honjin kung ang ating bida ba ay dumaan sa ultimate metamorphosis kung saan nagbago ang anyo niya. Nagulat si Jongmyung sa nasaksihan niya, habang ang ating bida naman ay tinitignan ang kanyang status at napagtanto niya na bumalik sa 1 ang vitality niya imbis na mag-100. Ang physical modification ay kapag ang iyong katawan ay lumampas sa limitasyon nito, may kakayahan na din siya na mapalampas sa limitasyon ng kayang strength at agility. Natanggal na din ang cooldowns nito. Napagtanto ni Yosong na ang physical modification ang naging bunga sa patuloy na pag-training niya noon. Ang mga cooldown ay tulad ng mga limitasyon ng oras sa pagitan ng bawat paggamit, subalit ngayon ay nawala na. Binabalak sana ni Yosong na gamitin ang teknik na nimble steps para kay Chorang, subalit hindi na kailangan yun. Nag-update ang interface visual upang tumugma sa kakayahan ng ating bida. Napansin ni Jongmyung na may nagbago sa ating bida, parang mas tumangkad ito. Di niya mapaliwanag kung anong nangyari sa ating bida. Kung gagamit din ba ni Yosong ang Crouching Tiger Fist na ginamit noon ni Giho, subalit napagtanto niya na iba ang pakiramdam niya ngayon. Biglang nagkakaroon ng mga imahe ang ating bida sa bilis nito, na napagtanto ni Jongmyung na ang ginagamit ngayon ni Yosong ay ang ginamit niya laban kay Chorang.
Sa bilis ng ating bida ay nakalipat agad ito sa likod ni Jong Myung na napansin naman agad niya sabay lumsad ng atake sa ating bida na iniwasan lang naman agad ni Yosong at nakalipat naman agad siya sa kabila. Natutuwa siya sa kakayahan na ito samantalang si Jong Myung naman ay di makapaniwala. Nang susuntukan ni Jong Myung si Yosong ay nawala na ito dito, nakalipat na ulit sa likod niya sabay counter-attack ang ating bida na direktang tumama sa tagiliran ni Jong Myung. Ramdam ni Jong Myung ang sakit sa atake na yon at sa paglingon niya ay biglang nawala na naman ang ating bida at umatake ito sa harap niya na tinamaan ang mukha niya. Nagugulat sila Giho sa nakikita nila, di makapaniwala si Soso na biglang napuno ang energy ni Yosong, habang makikita natin na patuloy ang paggamit ni Yosong ng mga imahe na palipat-lipat sa kahit saan na direksyon, na pagtanto ni Giho na sa wakas ay ginagamit na ni Yosong ang scattering image niya. Hindi na lang makapaniwala si Giho na laging lumalakas si Yosong sa bingit ng kanyang pagbagsak, di may pinta sa mukha ni Kupal ang nakikita niya, di siya makapaniwala na may advanced na teknik ang isang Daisy Polo na sangay lamang ng sekta nila. Nagulat si Yosong sa nakita niya, habang magkalayo sila ni Jong Myung ay napansin niya na Blanca na ang sa baba ng bar, nakalimutan niya na ang nagagamit na niya nga pala ay ang kanyang key kaysa mag-cooldown ito. Nagulat ang ating bida sa nakita niyang tao na lumalakad papunta sa kanila, makikita natin na habang papalapit ay patuloy niya sinasabi ang pangalan ng ating bida, at ang tao na ito ay si Chorang. Lumaki ang mata ng ating bida sa pagkakakita kay Chorang at napapasabi na lang ito ng sandali lang.